higala sa salita ng Diyos na dalawa ng ating kapatid. Ang bilang ng siya, Lord, pili ng kapatid. Praise the Lord. Ay po lahat na minamahal ay dumalangin sa ating dakilang Diyos upang tayo ay samahan ng Praise the Lord. Mapagpala po namin ang sa langit sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, pinakamamahal po ng Jesus. Sa oras pong ito, Diyos, taos pusong pagpupuri at pasasalamat aming pinapaabot sa iyong banal at dakilang pangalan. Sa iyong pong paglangis sa bawat yugto ng iyong pong banal na gawain na natapos na. Marami pong salamat sa mga pinagpalang patutunan ng mga kapatiran, sa lahat ng matapat na nagkaloob sa iyong banal na gawain, mga pinigit sa iyong banal at napakatamis na presensya, maging sa mga pinagpalang patutunan ng mga kapatiran, mga Panginoon at mga awitin ng choir. At sa oras pong ito, dakilang Diyos, muli po kami nagpapakumbaba, humihingi po kami ng kahabagan at kaawaan, kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa aming po pag-aaral ng iyong banal na salita, samahan at gabayan mo po kami, lalo na po iyong mapanglingkod, mahal na Panginoon, ikaw po maglagay ng iyong mga banal na salita sa aming labi, sapagkat sa ganang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoon, lalangin kong maging pagpapala, mahal na bawat salita mo sa lahat ng nakikinig, alisin po mga hadlang at mga linlangan, mahal na Panginoon Jesus, sa unang panalangin po ng aming minamahal, kagalang-galang mga Pastor Welistra Almeda, itong samong dalangin namin sa matabis at makapangyarihang pangalan ni Jesus, at sama-sama namin tinataboy pinapalayas ang lahat ng gawa ng kaaway, demons of hindrances, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Purihin ko natin pinapalala ng Panginoon. Lahat may magsabing praise the Lord! Purihin ko natin dakilang Diyos, mga pinamahal, ang pinakamataas, pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, parangal at pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo lamang po. Praise the Lord. At ako po ay nagpapaabot ng aking dubling paggalang at pagrespeto sa mga tunay na mga lingkod ng Diyos, sa ating pong minamahal, kagalagala na mamakulang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At hindi po natin malilimutan ang mga pinagpalang mga aral at turo ng ating butihin at kagalanggalang na Evangelista Welistra Almeda, ating pong minamahal na Pastor, ating pong minamahal kagalanggalang na Assistant Pastor Lila Almeda, ating pong beloved Mama Dear, praise the Lord. Aking din pong pinapabot ang aking pagbati sa buong beloved Almeda family at sa lahat po ng mga mangaral, mga manggagawa, mga katuwang at kabalikat sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa inyo pong lahat, mga minamahal, magandang hapon sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Pumalakpak po tayong lahat sa ating dakilang Diyos. Lahat po nagsabi, praise the Lord! Purihin ng mga Panginoon, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Lahat tayong narito ay sa Diyos. Amen? Kaya naman dapat tayong makinig ng salita ng Diyos, mga minamahal. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung meron tayong mga Biblia, meron tayong mga ballpen at papel, mga minamahal, pwede nyo pong isulat ang ilang mga talata na ating pong mababasa upang kahit pagdating po sa bahay, pwede nyo pong basahin muli, mga minamahal. Purihin ang Diyos. At ang ating pong topic ngayong hapon, mga minamahal, be wise. Amen. Maging matalino. Bakit, mga minamahal? Ito po ay pinaalala ng ating mahal na Panginoon sa lahat ng mga mananampalataya, sa mga alagad ng Diyos, na tayo po, mga minamahal, dapat ay maging pantas, maging matalino po tayo. Amen? Dahil ang ating pong pinangahawakan, mga minamahal, ay ang ating mga kaligtasan, which is the greatest matter of importance, ang kaligtasan, mga minamahal. Amen? Natin magsabing, praise the Lord. Ito ang ating binibiti, mga minamahal, inaasam-asam natin, goal natin lahat, na tayo po'y makapasok doon sa kapahingaan ay pinangako ng ating mahal na Panginoon. Kaya habang tayo naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, sabi ng mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin, be wise. Amen? Basahin po natin ang ating munang talata, mga minamahal, aklat po ni San Mateo, talata 16. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 10, versikulo 16, ito po ang nakasulat. Narito, sinusugo ko kayo, gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo. Magpakatalino nga kayong gaya. Harmless as a dove. Maging matalino tayo. Bakit? Sabi ng mga Panginoon, nandito tayo sa gitna ng mga lobo. Andito tayo sa sanlibutan. Amen?
Tandaan po natin mga minamahal, ang ating pakikipagbaka ay hindi laban sa laban at dugo. Amen. Ang ating pakikipagbaka mga minamahal ay laban sa kapangyarihan ng kadiliman, sa kapangyarihan na Satanas, na mandaraya, deceiver si Satanas mga minamahal. Amen. Lalo magsabing praise the Lord. Siya ang ating kalaban mga minamahal. Siya ang nag-aalis ng pananampalataya sa Kristiyano. Siya mga minamahal sabi ng Biblia, Satan come to kill, to steal, to destroy. Yan ang trabaho ni Satanas. Ang Kristiyano mga minamahal, inaabangan niya palagi. Wala nang inaabangan sa Satanas kundi yung mga sumusunod sa mahal na Panginoon. Binabantayan ni Satanas ng kanyang mga diablo ni demonyo mga minamahal, yung mga naglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen. Lati magsabi, praise the Lord. Dahil balak ng kaaway na inisip tayo, dayain tayo, mga minamahal. Kaya ang sabi ng mga Panginoon, sinusugo kayo sa gitna ng mga lubo. Mga pakatalino kayo, na gaya ng ahas at maging timtimang katulad ng kalapati. Amen? Lati magsabi, praise the Lord. Dahil pag hindi tayo naging pantas, mga minamahal, pag hindi tayo naging matalino sa paglilipod sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, tandaan po natin, hindi po nagbibiro ang kaaway natin, mga minamahal. Amen? Tinatrabaho tayo ng kaaway, mga kapatid. Amen? Inaabangan tayo palagi ng kaaway na tayo manghina, tayo manlamig, para mawala tayo sa mga Panginoon, mawalan tayo ng panampalataya, upang tayo po, mga minamahal, mapahamak. Ngunit ang mahal na Panginoon, ang sabi niya, be wise! Maging matalino tayo, mga kapatid, upang ang pangako ng mahal na Panginoon na kaligtasan ay ibatalo ng bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Hindi po tayo nagbibiro sa ating kaligtasan, mga minamahal. Amen? Hindi biro ang langit. Hindi biro ang impyerno na katulad ng pinag-aralan natin last Sunday, mga minamahal. Ang impyerno hindi lumalamig, mga minamahal. Amen? Lalong umiinit ng umiinit. Kaya ang gusto ng mga Pinoon tayo ay maging matalinong Kristiyano. Dapat, mga minamahal, ganun tayo. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Kaya sabi po ng Efeso, Kapitulo 5, talatang 15 at 16, mga minamahal, kaya hindi po. Ito po sa aklat ng mga taga-Efeso, Kapitulo 5, versikulo 15 hanggang 16. Ito po nasusulat. Kung mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayong lumalakad, huwag gaya ng mga magmang, kundi gaya ng marunong, na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Ito po sa 17. Kaya nga huwag kayong maging mga magmang, kundi gawain ninyo kung paano at ano ang kalooban ng Panginoon. Bless po, palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon ng mahal. Dapat mo sabi, praise the Lord. Mismo mga pinasabi niya, mga minamahal sa ng banal na kasulatan, mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayong lumalakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marunong. Na inyong samantalay ng panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Amen? Sabi na mahal ng Panginoon, mga minamahal, huwag tayong maging mangmang. Yung mangmang walang alam sa salita ng Diyos. Amen? Pag walang alam sa salita ng Diyos, mga minamahal, mapapahamak. Lalo magsabi, praise the Lord. Gagawin niya yung mga bagay na gusto niya. Hindi gusto ng mahal ng Panginoon. Pero, ang taong may alam sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, nagiging marunong ka. Amen? Alam natin kung ano ang mga dapat natin gawin, mga kapatid, bilang Kristiyano. Alam natin kung paano tayo dapat lumakad bilang mga Kristiyano. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Kaya sabi ng mga Panginoon, mga minamahal, mag-ingat kayo. Kung paano kayo lumalakad. Huwag gaya ng mangmang, kundi gaya ng marunong. Sapagkat, mga minamahal, sabi rito, na inyong unawain kung ano ang kalooban ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Alamin natin kung ano ang kalooban ng mahal na Panginoon. Dahil magsabi, praise the Lord. Ano po ang nagiging wise, mga minamahal? Diba? Inaalam natin kung anong kalooban ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Para ano? May pamukay natin. Matutunan natin sundin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen? Dahil paano tayo susunod sa mahal na Panginoon kung hindi natin alam kung ano ang kalooban ng Diyos? Amen? Kaya dapat alam natin kung ano ang kalooban ng mahal na Panginoon. At alam na natin yan, mga minamahal, sapagkat inaralan lubos na tayo ng ating minamahal at kagalang-galang ng mga magulang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang kanilang mga aral, ang kanilang mga turo, mga minamahal, ay tumimo na sa ating mga puso, nalagay na sa isip
isip natin at ito ngayon ang nagiging gabay natin sa araw-araw nating pamumuhay bilang Kristiyano upang lumakad tayo ayon sa kalooban ng mga Panginoon, upang maging handa at karapat-dapat tayo na sa pagbabalik ng Diyos, kukunin tayo ng ating mahal Panginoon at magmamana tayo ng buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Sabi ng mahal Panginoon, unawain natin kung anong kalooban ng Diyos. Amen? Ano ba yung pinapagawa sa atin ng mahal Panginoon? Ano ba yung gusto ng mahal na Panginoon? Iyon ang alamin natin, mga minamahal. Ang gumagawa ng gano'n, mga kapatid, ibig sabihin, nagpapakapantas tayo. Amen? Inaalam natin para huwag tayong malihis. Inaalam natin ang salita ng Diyos para huwag tayong maligaw sa kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Dahil mahirap mahiwalay sa presensya ng mahal na Panginoon. Mahirap malayo sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating kanilang Diyos. Kaya sabi mo ng Santiago 1:5, mga minamahal, Ito po Santiago, Kapitulo 1, versikulo 5. Ngunit kung nagkulang ng karunungan ang sinuman sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nalulumbat, at ito'y bibigay sa Kanya. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat tayo magsabing, praise the Lord. Kung nagkukulang ng karunungan, mga minamahal, sabi po dito, humingi sa Diyos. Amen. Dahil ang mahal na Panginoon, siya po ang pinag-umulan ng lahat ng karunungan. Wala na pong ihigit pa sa karunungan ng Diyos. Amen? Yung mga marunong sa mundo ito, ang sabi ng Biblia, yung karunungan ng sanglibutan, kabang-bangan lang sa Diyos. Amen? Kaya mga minamahal, ang gusto ng malapit, alamin natin kung ano yung mga bagay na gusto niya. Alamin natin, mga minamahal, kung ano kalooban ng mahal na Panginoon upang lakaran po natin, sundan po natin, mga minamahal. Gawin natin halimbawa ang ating minamahal kagalang-galang mga magulang sa malapit kung paano sila naglingkod sa Diyos, kung paano nila pinahalagahan ang kanilang paglilingkod, iningatan ang pananampalataya, ipinagtrabaho ang kanilang mga kaligtasan na mayroon pong takot at panginginig. Balapakan po natin ang ating pinamamahal na Panginoon. Kasi Diyos nang gagaling ang karunungan. Amen? Kaya mga minamahal, anong gagawin natin? Paano tayo maging wise, mga minamahal? Paano magsisimula ang karunungan sa isang tao, lalo higit sa isang Kristiyano? Paano darating sa kanya ang karunungan na yan, mga minamahal? Paano darating na siya ay maging pantas, na siya ay maging wise na Kristiyano? Ang sabi nito, ang simula, mga minamahal, ang sabi ko ng awit, 111, yes, at 28. Kindly po. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 111, versikulo 10, ito po ang nakasulat. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. May mabuting pagkaunawa ang lahat na nagsisunod sa kanyang mga utos. Ang kanyang kapuhihan ay nananatili magpakailanman. Amen. Aklat po ni Job, Kapitulo 28, versikulo 21. At sa tao ay sinabi niya, narito ang pagkatakot sa Diyos ay siyang karunungan, at ang paghiwalay sa kasamaan ay pagkaunawa. Amen. Amen. Isang malakas na palakpak para sa ating pinagawaan ng Panginoon Jesus. Natin ang sabing, praise the Lord. Paano magiging pantas ang isang tao, mga minamahal? Paano magiging marunong ang isang Kristiyano? Sabi po rito, mga minamahal, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. May mabuting pagkaunawa ang lahat ng nagsisisunod ng kanyang mga utos. Ang kanyang kapurihan ay nananatili magpakailanman. At ang sabi ni Job, mga minamahal, ganun din ang sabi po ni Job, mga minamahal, at sa tao ay sinabi niya, narito ang pagkatakot sa Diyos ay siyang karunungan, at ang paghiwalay sa kasamaan ay pagkaunawa. Lahat ay magsabing, praise the Lord. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Sinong marunong? Sinong pantas, mga minamahal? Kundi yung natatakot sa Diyos. Amen? Anong klaseng pagkatakot ang hinahanap ng mahal na Panginoon? Sabi dito, lumalayo ka sa kasalanan. Amen? Ang pagkatakot na sinasabi ng Biblia, mga minamahal, paglayo sa kasalanan. Natin magsabing, praise the Lord. Karunungan pala, mga minamahal, kapag nagkaroon tayo ng takot sa Diyos. At ang sabi dito, mga minamahal, may pagkaunawa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag may takot tayo sa mahal na Panginoon, bibigyan tayo ng karunungan ng Diyos. Mauunawaan natin. Amen? Mauunawaan natin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi tayo lalakad doon sa sariling karunungan natin. Amen?
Hindi tayo sasandal doon sa sariling lakas natin at karunungan natin. Dahil ang Kristiyano may karunungan mula sa Diyos, hindi niya inaasahan kung anong abilidad mayroon siya. Kundi ang tao may pagkaunawa, mga binabata, at may karunungan mula sa Diyos. Lahat ng bagay ibinibigay niya sa mahal na Panginoon, inaasa niya sa mahal na Panginoon, maging desisyon niya sa buhay. Amen? Natin magsabing praise the Lord. Sabi rito mga minamahal, basahin kong minsan pa. Unawain po natin mainam ito mga minamahal, napakaganda ng talatang ito. Na ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Kaya kapag ang tao walang takot sa Diyos, wala pong karunungan yun. Amen? At ang sabi rito mga minamahal, may mabuting pagkaunawa. Mabuting pagkaunawa. Hindi po yung pag-unawang sa sarili niya, kundi bibigyan siya ng mabuting pag-unawa nagmumula sa mahal na Panginoon, ang lahat ng nagsisisunod ng kanyang mga utos, ang kanyang kapurihan ay mananatili magpakailanman. Palampakan po natin ang mga Pinoon. Ano ba? Makikita mo talaga yung ways na Kristiyano dahil may takot sa Diyos at sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Natin magsabing praise the Lord. Ito gano'n mga minamahal, katulad halimbawa, ano po patutuon natin? Maraming mga kapatiran, may mga kung pinansyal ang pag-uusapan, mayroon naman sila. Pero kapag dumarating ang karamdaman, mga minamahal, hindi nila ginagamit yung pera na mayroon sila. Anong ginagamit nila? Dahil sila'y matalinong Kristiyano, sila'y pantas na Kristiyano, ang ginagamit nila yung kanilang pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya lubos na nalulugod ang Diyos sa kanila. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Bakit? Meron kang ability. May kakayanan ka. Kaya mo namang gawin. Pero hindi ka sumandal doon. Kundi anumang bagay na sitwasyon na kinalalagyan mo, ibinibigay at inaasa ko lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang Diyos. Bakit? Kapag ang tao may takot sa Diyos, umaasa sa Diyos, hindi siya bibiguin ng mahal na Panginoon. Pero pag ang tao nagtiwala sa kanyang karunungan, nagtiwala sa lakas niya, mga minamahal, ang hantungan ay kabiguan. Amen? Natin magsabing praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mahalaga pala una, para magkaroon tayo ng karunungan, matakot tayo sa Diyos. Amen? Ang pagkatakot sa mga Panginoon, mga minamahal, sabi ng Ecclesiastes chapter 12 verse 13, mga minamahal, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of men. Amen? Buong katungkulan ng tao, una matakot sa Diyos. Kaya kapag ang tao may takot sa Diyos, yan ang simula na magkakaroon siya ng karunungan mula sa Diyos. Amen? Yan ang simula matuto na siyang sumunod at mabuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat may magsabi, praise the Lord. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of men. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, mga minamahal, bukod sa pagkatakot sa mahal na Panginoon, diyan magsisimula ang karunungan, mga minamahal. Ano pa mga minamahal ang dapat natin gawin para lalo tayo maging pantas, tayo maging matalinong Kristiyano? Sabi ng Kawikaan 19:20 at 21, mga kapatid. Ito sa Kawikaan, Kapitulo 19, versikulo 19 hanggang 20. Ang tao ay may malaking puot ay magtataglay ng parusa, sapagkat kung iyong iligtas, iyong marapat na gawin muli. Makinig ka ng payo at tumanggap ka ng turo, upang ikaw ay maging pantas sa iyong huling wakas imo. 20-21 lang po. And kindly po, Dito sa 21, 20-21. Ulitin po natin, mga minamahal. 19-20-21 po na Kawikaan. Kindly po. dito sa 19, 20 hanggang 21. Amen. Makinig ka ng payo at tumanggap ka ng turo, upang ikaw ay maging pantas sa iyong huling wakas. May maraming kata sa puso ng tao, ngunit ang payo ng Panginoon ay siyang tatayo. Amen. God bless you po. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Natin magsabing praise the Lord. Tandaan po natin, para maging matalinong Kristiyano tayo, ang una po pala dapat ay magkaroon ng takot sa Diyos. Pangalawa, mga minamahal, sabi po rito, makinig ka ngayon o makinig ka ng payo. Yan pala, mga minamahal. Para maging matalino tayo, tandaan po natin, magkaiba po yung lakad natin, literally, yung buhay natin ito, kaysa spiritual na buhay. Amen? Iba po yung spiritual na pamumuhay, mga minamahal. Iba po, mga kapatid, yung ating pakikipagbaka spiritually. Amen? Kaya para maging wise tayo, mga minamahal, mag-grow tayo spiritually,
Ano ang gagawin natin? Una, pangalawa, mga minamahal, makinig ka ng payo. Palapakan po natin ng malapit. Hindi yung para sa atin, tama tayo. Kaya na yung ibang mga kapatiran, mga minamahal, lalapit talaga sila sa mga elders sa church, sa mga preachers. Bago sila gagawa ng isang bagay, tatanungin muna nila, tama po kaya yung gagawin ko? Ano po kaya ang dapat kong gawin? Amen? Amen? Sabi rito, makinig ka ng payo. Huwag yung sarili lang natin, mga minamahal. Dahil minsan maliligaw tayo, madidisim tayo, mga minamahal ng sarili natin. Amen? Pero kung ang magpapayo sa atin, mga minamahal, ay ang mga taong nilagay ng mahal na Panginoon. Una po ang ating minamahal kagalang-galang, mga magulang sa mahal Panginoon, ang mga beloved children, mga minamahal, ang elders ng church, yan ang magpapayo, mga tinuruang lubos ng mga magulang natin sa mahal Panginoon. Mga kapatid, hindi tayo maliligaw. Amen? Makinig tayo ng payo. Kasi yung iba ayaw tumanggap ng payo. Amen? Pag ang pakiramdam nila, pag pinapayuhan sila, nagmamarunong yung nagpapayo. Amen? Pero pag matalino kang Kristiyano, hihingi ka ng payo, mga minamahal. At ang sabi po rito, at tumanggap ka ng turo. Halampakan natin ang ating mga Panginoon. Dapat tanggapin natin kung tinuturuan tayo. Amen? Kasi sabi ko nga po, lumalakad tayo spiritually, mga minamahal. Ang kaligtasan ang pinag-uusapan natin dito. At kapag hindi natin mabantayan yung ating mga desisyon minsan sa buhay, kung minsan mga minamahal, ang resulta pinagsisisihan natin. Amen? Bakit? Minsan nabibigo tayo, mga kapatid. Minsan nalilihis tayo doon sa kalooban ng malapit. Kaya sabi ng banal na kasulatan, makinig ka ng payo at tumanggap ka ng turo. Amen? Lahat ay magsabing, praise the Lord. Upang ikaw, ang sabi rito, upang ikaw ay maging pantas sa huling wakas. Maraming katha sa puso ng tao, ngunit ang payo ng Panginoon ang siyang tatayo. Palapakan natin ang ating dakilang Diyos. Maraming katha. Di ba, mga puso natin, kanya-kanya tayong, ang sabi nga ng iba, kanya-kanyang buhay lang yan. Totoo po yun. Tayo po'y kanya-kanyang buhay. Pero bilang matalino at pantas na Kristiyano, pagdating sa kaligtasan, maging sigurista po tayo. Amen? Kapag pinag-uusapan na yung kaligtasan, mga minamahal, huwag natin ilagay sa alanganin ang ating kaligtasan. Makinig tayo sa pinapayo ng maganda sa iglesia, ng mga magulang sa mga beloved children. Makinig tayo at tumanggap tayo ng turo. Amen? Kung minsan yung turo, masakit eh. Amen? Ang salita ng Diyos, pagka napapakinggan natin, masakit. Sabi ng Biblia, parang tabak yan na magkabilang talim. Pag tinamaan ka niyan, masakit talaga. Pero pag tinanggap mo yung turo na yan, ang aral na yan ng mahal Panginoon, kagalingan yan para sa iyo. Amen? Matututo ka. Matututo tayo, mga minamahal. Kahit kami, tumatayo man kami dito, tinuturuan pa rin kami, mga minamahal. Amen? Ang paglilingkod sa mahal Panginoon, continuous learning po ito, mga minamahal. Hindi po natatapos na kapag choir member ka na, hindi ka na dapat turuan. Hindi po natatapos na kapag bumilang ka ng 20 taon, 30 taon sa gawa, hindi ka na dapat turuan. Hindi po natatapos na kapag tumayo ka na dito sa ibabaw ng banal ng pulpit na ito, hindi ka na dapat turuan. Mali po yun. Habang naglilingkod tayo sa mga Panginoon, tatanggap tayo ng payo at ng turo upang tayo maging pantas sa harap ng aming pinangamahal ng Panginoon. Lahat ay magsabing, praise the Lord. Kapag di tayo tumanggap ng turo, ang ganyan ka na lang. Magiging pansok yung pag-grow mo as spiritually, mga kapatid. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ano ba ang dapat gawin natin, mga minamahal? Tandaan niyo po yan. Unang-una, para maging matalino tayo, para maging pantas, ang una po, sabi ng Biblia, pagkatakot sa Diyos. Pangalawa, at pangatlo, mga minamahal, ang sabi po rito, makinig ka ng payo at tumanggap ka ng turo, mga minamahal. At ang sabi po rito, isa pa, mga minamahal, ang sabi ng Kawikaan, 13:20, huling talata, Josue 1:8. Ito po sa aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 13, versikulo 20. Ito po ang nakasulat. Lumalakad ka na kasama ng mga pantas na tao, at ikaw ay magiging pantas. Ngunit ang kasama ng mga mangmang ay mapapaliwaga. Amen. Amen. Lahat ay magsabing, praise the Lord. Ano po ang pangapat? Para maging pantas tayo, lumakad tayo ng kasama ng pantas. Amen? Lumakad tayo ng kasama ng marunong.
Sa gayoy magiging marunong tayo. Sa gayoy magiging pantas tayo. Hindi tayo mahihiwalay sa salita ng Diyos. Hindi tayo mahihiwalay sa kalooban ng mahal na Panginoon. Hindi tayo mahihiwalay sa presensya ng mahal na Panginoon. Bakit? Lumalakad tayo kasama ng marunong. Sino marunong? Na kahit dumaranas na siya ng mabibigat na problema, na kahit may pinagdadaanan siya mabigat na pagsubok sa buhay niya, ang Kristiyanong pantas, hindi mo makikita umaatras ang kanyang pananampalataya, kundi sa kabila ng mga pagsubok at hamon sa buhay niya, lalo siya nang gilingan na maglingkod sa mahal na Panginoon at magtiwala sa Diyos. Dahil alam niya, wala siyang magagawa kung wala ang ating pinangamamahal na Panginoon. Natin magsabi, praise the Lord. Be wise. Piliin mo yung pinapakisamahan mo. Amen? Piliin mo maminamang dahil sabi ng Biblia, sumama ka sa marunong, magiging marunong ka. Amen? Pero pag ang sinamahan mo mangmang, ang sabi dito sa huli, mapapariwara ka. Mawawala ka sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Darating sa iyo yung mga pagkalilangan, mga minamahal. Darating sa iyo mga panlulupaypay. Magiging mag-complain ka, mga minamahal, mariklamo ka na. Amen? Murmuring Christian ka na. Bakit? Hindi tayo naging pantas. Amen? Pero pag tinamaan mo pantas na Kristiyano, kahit marami kang pagsubok, pag nararamdaman niya nangihina ka ng lulupay-pay niya, anong ipapayo niya sa iyo? Magpakatatag ka, kapatid. Laging manalangin sa mahal na Panginoon. Tumawag ka lagi sa Diyos. Lagi kang dumalo. Magtapat ka sa mahal na Panginoon. Huwag kang hihiwalay sa mahal na Panginoon. Lagi magsabi, praise the Lord. Iba yun ang wise. Pero pag sinabi sila, huwag ka na dyan, umalis ka na dyan, hindi po wise yun. Dininisip ka ng kaaway. Amen? Palakpakan po natin ang ating pinangamamahal na Panginoon dahil ang pantas na Kristiyano nananatili sa paglilingkod sa ating pinangamamahal na Panginoon. Lagi magsabing, praise the Lord. Tandaan po natin, kanya-kanya tayong kaligtasan. Amen? We must have to work out our salvation with fear and trembling. Yan ang gagawin natin. Pipiliin natin, mga minamahal. Amen? Yung mga magulang na Yung mga magulang, sasabihin nila sa mga anak nila, anak, piliin mo yung kaibigan mo. Baka pag yung kaibigan mo, atakin ka niyan sa masama, huwag kang sumama diyan. Di ba? Sino bang magulang na papayag kung ang barkada ng anak niya ay yung mga andon sa mga bisyo, andon sa kalayawan ng laman, alam niyang mapapariwara, mapapahamak ng anak niya. Sino bang magulang na papayag? Sige, diyan ka sumama. Meron bang ganon? Wala pong ganon. Amen? Natin magsabi, praise the Lord. Kaya kahit minsan yung anak, grabe ka pasaway, matigas ang ulo ng anak, mga minamahal, pero ang magulang laging andyan para magbigay ng payo. Tinuturuan, inaaralan yung anak niya. Dahil alam niya, mga minamahal, na kapag ang anak niya nakinig sa kanyang aral, sa kanyang payo, alam niya, magiging magandang kanyang kinabukasan, hindi siya mapapahamak. Pero alam niya ng magulang, na kapag ang anak hindi nakinig sa kanyang payo, sa mga tinuturo ng magulang, alam nila na sa bandang huli, pagsisisihan ng anak dahil mapapahamak at mapapariwara sila. Amen? Natin magsabing praise the Lord. Kaya sabi ito, piliin po natin. Matuto tayong mamili, mga minamahal. Doon tayo sa magpapatatag at magpapatibay ng ating pananampalataya. Doon tayo sa magiging pantas tayo. Doon tayo sa magiging mapasalamatin tayo sa lahat ng bagay. Doon tayo sa mga magbibigay sa atin ng inspirasyon para lalo tayo magsumikap na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi para mawala at lumayo sa presensya ng ating Diyos. Lalo magsabi, praise the Lord. Sabi ng ulit talata, mga minamahal, last verse, maganda lang po yung ating mamunugtog at yung ating pumapapawit, praise the Lord. Josue 1:8. Usap natin, Josue, ang kabanata po, ang talata 8. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag maiwanay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat iyong pagiginaway ng iyong lakad, at kung magkagayon ay magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Amen. Palakpakan mo natin ang ating Panginoong Diyos. Sa malakas na palakpak sa ating Panginoon. Natin magsabi, praise the Lord. Ano sabi ng Josue 1:8? Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawahin ang iyong lakad, at kung magkagayoy magtatamo ka
ng mabuting kawakasan. Palakpakan natin ang ating pinagmamalunan. Kaya nga dapat may Biblia tayo. Amen? Dapat may Biblia tayo, mga kapatid. Kung nakakabili tayo ng mga mamahaling cellphone, ang Biblia, mga minamahal, 1,800, meron na tayo may bibili. Amen? Dapat meron tayong banal na kasulatan. Palakpakan po natin ang ating pinagmamalunan. Sinasabi ng mga Pinoon, ang aklat na ito, ang Biblia nito, ang aklat na ito ng kautusan, huwag maihiwalay sa iyong bibig. Ano pong ibig sabihin no? Ilagay lang ba natin doon sa ibabaw ng aparador? Hanggang yung iba ay ikabuk na, hindi na nabuksan yung Biblia. Hindi po yun. Pag sinabing huwag mahiwalay sa ating bibig ang aklat na ito ng kautusan, ibig sabihin babasahin natin araw-araw. Dapat maglaan tayo ng sandali, ng oras pang magbasa tayo ng banal na kasulatan. Amen? Upang ang sabi rito, mga minamahal, matutunan nating sundin ang lahat ng mga inuutos ng ating mahal na Panginoon. At kapag ginawa natin yan, at masunod natin ang utos ng Diyos, sabi ng Biblia, pagiginhawahin natin ang ating mga lakad. At magtatamo tayo ng mabuting kawakasan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, kaya mga minamahal, be wise. Amen? Anytime, magpabalik ng mahal na Panginoon. Pagulo na ng pagulo ang mundong ito, mga minamahal. Huwag tayo maging kampante. Sabi nga ng banal na kasulatan, sasabihan na iba kapayapaan. Darating po ang sudden destruction. Amen? Sabi ng iba kapayapaan, katahimikan, kaguluhan ang darating. Amen? We are now in the last days, mga minamahal. So, we are blessed na tayo po'y napabilang sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Hindi tayo narito para kanino man. Narito tayo para sa Diyos. At kaya tayo narito para maglingkod sa Diyos at magtamo tayo ng ating mga kaligtasan. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. At tayo po natin tumayo, mga mahal, tayo po umawit sa ating pinakamamalapit. Sabi ka ng awiting ito, ang pinakananais ko ang inaasa. Na sa ating tungkulin, huwag akong magkulang. Iyan ang lagi natin ipanalangin sa Diyos. Hindi natin sa mga Panginoon, nabigyan na tayo ng karunungan, ng kaalaman, mga minamahal. Tayo po ang mag-initiate yan, tayo po ang gagawa. Mga minamahal, tayo po ang kikilos para tayo po yung maging marunong. Ang isang taong palabasan ng Biblia, o ang isang taong palabasan ng libro, mga minamahal ng aklat, nagiging matalino po yan. Amen? Ganon din ang Kristiyanong palabasan ng Biblia, magiging pantas siya sa harap ng ating pinamamahal. Tayo natin yung mga sa mga Pinoon, F time, F. F. Pinakananais ko maligasa sa aming muli, huwag ako pagsulat o sa buhay o sa mga Jesus. Abiyan kita ng kalamatan, pinakananais ko ang inasa. Pinakananais ko ang inasa. Sa ating tungkulin, huwag ako huwag sa mabuhay o sa samaray. Mabigyan kita ng karamatan. Ikaw ay sus na aking buhay. Ikaw ay sus sa aking kagamagitan.
kita nagkaramdaman. Ikaw, Jesus, ang aking mundo. Ikaw, Jesus, ang aking buhay. Ikaw, Jesus, ang aking kapatiran. Ikaw, Jesus, ang aking Yan po ay reminders ng mga Pinoon sa lahat ng mga naglilingkod sa Diyos. Sabi ng mga Pinoon, be wise, maging matalino tayo. Hindi biro makaligtas ang mundo. Ang kaaway, hindi tayo binibiro. Seryoso ang kaaway namin lahat. Tayo mga anak ng Diyos, target ng kaaway. Mga minamahal. Sabi mga santo yung mga Kristo naman. Maging matalino Kristiyano po tayo. Purihin ang ating mga Panginoon. Na sa ating minamahal ang pagkuhanan na ito, pinagpala po kayo ng Diyos. Isang matalinong desisyon minsan lang natin gagawin sa buhay natin. Iyon ay magpasya tayo at magdesisyon na tayo po ay maglingkod na sa Diyos. Naisuko lang natin ang buhay natin sa mga Panginoon. Purihin ang ating pinakamamalaman. Dahil ang buhay natin sa mundo ito hindi natin hawak. Ang bukas hindi po natin alam. Ngayon, na binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na tanggapin siya. May pagkakataon na papasukin si Kristo sa inyong mga puso. Inyo pong tanggapin ang mga bayan upang ng Diyos ay manahan sa inyong puso. Apat na reglamento ng kaligtasan dapat yung isa naman. Una po dyan ay ang pananampalataya. Ang pananampalataya hindi po sapat na naniniwala ka doon na may Diyos. Kapag sinabing nananampalataya ka, maniwala ka, magtiwala ka, at umasa ka sa Diyos. Yan ang pananampalataya, pananalig ng buo sa ating pinagmamahal ng Panginoon. Pangalawa po ay pagsisisi. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan sa karagdagatang buhay. Pero sabi ng mga kung ikaw ay magsisi, pahayag ng iyong labi, magkumpisan ka sa Diyos, talikuran mo ang kasalanan mo, sabi ng malapit tapat at banal ng Diyos na pagkakawalin ka. Pangatlo po ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, ito po ay paglilibing ng kasalanan. Paglilibing ng ating dating pagkatao. Pagbago niyo sa tubig, isa na kayong bagong nilalang. Malinis na kayo sa harap ng mga Panginoon. Kaya manatili kayo malinis, pagpatuloy kayo maglingkod sa Diyos. Hindi lang sa araw na ito, kundi magpatuloy na kayo maglingkod sa mga Panginoon. Pangapat, bautismo sa Espiritu Santo. Lahat ng tao nilikha ng Diyos, pero hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos ay mayroon pong Espiritu ni Kristo sa kanyang puso. Mayroon po siyang Espiritu ng ating dakilang Diyos. Kaya yun ang tunay na anak ng Diyos. Mayroon kang takot sa Diyos, may pag-ibig ka, may pananampalataya ka sa ating pinakamamahal na Pinoon. Kaya sa habang ito, habang namatay sa inyong kamay, sundin niyo po ang panalangin ito. Sabihin niyo po, mahal na Panginoong Jesus, sa oras po ito, narito po ako, nagbabalik loob sa iyo, nagsisisi sa lahat ng aking mga kasalanan na ito. Mula na may magkaisip hanggang sa oras na ito, pinagsisisihan ko po ang lahat ng aking kasalanan. Mahal na Panginoong Jesus, patawarin mo po ako. Patawarin mo po ako. Iligtas mo po ako. Sampu ng aking mga mahal sa buhay. Bigyan mo po ako ng pagkakataon na paglingkuran ka habang ako'y buhay at may hininga. Pagpalain mo po ako, Diyos. Iligtas mo po ako. Sampu ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap.
Amen. Kami po ang manalangin sa inyong mga Panginoon, mga baguang na ito, tumambag sa ito ng pangalan, pag-awarin mo po sila sa lahat ng mga kasalanan, para pag-inalaway nito ang unang tuloy po simula ito ng paglilingkod nila sa iyo. Bigyan mo sila malapiraw ng kalakasan, kalusugan, na magpapatuloy sa paglilingkod sa iyo. Bigyan mo sila pananampalataya, isulat mo ang mga pangalan sa kanilang buhay sa kalamitan. Iligtas mo sila sa punang ka ng mga sa buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Kahit po yung ako sa ating mga panalangin sa ating pangailangan ng minamahal, purihin ang ating lagi ng Diyos. Tayo po'y magsumamo sa mga Panginoon. Kung ikaw ay may karamdaman, anumang karamdaman mayroon ka. Ang Diyos po ay Diyos na makapangyarihan. Walang imposible sa Diyos. Siya ang dakilang magagamot. Kung may sakit ka sa puso, patong mo ang iyong kaliwang kamay sa iyong dibdib. Itaas mo iyong isang kamay, sabihin mo sakit sa puso, demonyo sakit sa puso, gumaling ka sa pangalan ni Jesus. Kung mayroong ka psoriasis, sabihin mo demonyo psoriasis, gumaling ka, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Ayun natin malalangin, mamimahal. Upang mapagpalang ka sa langit sa matamis makapangyarihang pangalan mo, pinakamalapit ni Jesus, patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang na naisip ito ang hindi mo pinalugdanan. Mahal kayo na lahat ng mapagpalang kamay sa lahat ng mga anak mo na rito. Pagalingin mo pa mga karamdaman, lutasin mo mga problema, alisin mo pagaling lang, paghihina, paglulupay-pay, mga Pinoon.